Universal healthcare was supposed to be prioritized. This is the reason that PhilHealth next year, in clear violation of Section 37 FRA 11223 or the Universal Healthcare Act, which provides the national government subsidy to PhilHealth, is not to be included in the GAA, and instead, PhilHealth will have a zero subsidy next year. Tama nga ba ito o isa na namang himala? Habang ang ating mamayan ay nagkukumahog mabayaran ang kanilang premium sa PhilHealth, nagdesisyon na lamang tayo basta't ihinto ang kontribusyon ng pamahalaan at salakayin na lamang ang trust fund ng PhilHealth. Ngunit ang may dahilan daw, pinaparusahan ng mga namamahala sa PhilHealth dahil hindi nila inuubos ang kanilang budget para sa serbisyong pangkalusugan ng taong bayan. Kung katangahan at kabuktutan ng namamahala ng PhilHealth ang problema, solusyon bang parusahan ang mga naghihikasos na mga pasyente? Di pa sapat ang 90 billion excess ng PhilHealth na kinuha. Yung MOU ng nag-iisang party list, sisiruhin pa talaga ang PhilHealth, pati na rin ang ating mga nabubulok na mga ospital. Para lang madagdagan ng limpak-limpak na salapi ang MAIP, medical assistance, na nagmula sa NEP 26 billion lang, lumobo sa 72 billion sa Kongreso at nariyan 41 billion sa BICAM report. Nang dahil sa bilyong-bilyong MAIP, ang mahihirap na pasyente na sa ilalim ng PhilHealth ay may karapatan magpagamot, ngayon nangangailangan pumila manikluhod sa ilang sikat na opisyal. Ang pambansang budget na walang alokasyon para sa kalusugan ay parang pandemya. Kung paano ang isang sakit ay kumakalat at nag-iiwan ng pangamba, ganon din ang epekto ng kakulangan sa pondo para sa kalusugan. Mas maraming buhay ang nalalagay sa peligro, mas maraming tao ang nababagabag, mas maraming sakit ang nauuwi sa tiyak na kamatayan. And all that bravado and tough talk on defending the West Philippine Sea, please, it's all clearly just for show. Pakitang gilas lang pala, ang angas-angas, walang pambili ng bala, tapang-tapangan. Dahil sa halip na dagdagan, tinawaran pa nila ng 15 billion ang budget para sa AFP. Maliit na nga kung tutuusin ng 50 billion, pero ngayon 35 na lang. Dinamay pa ang pensyon ng mga retiradong sundalo. Wala pa pensyon ng ating mga empleyadong nagserbisyo sa ating pamahalaan ng dekada-dekada. Wala ba talagang himala? The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection, will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Where are the GAB priority projects of the President from the 2024 SONA? Where is the Ilog-Pasig rehab, the 20-kilometer New Clark City access road, the PNR Bicol line, the expansion of the passenger terminal in General Santos, the Bicol International Airport? Have they been lost to patronage and to influence? Where is the bit of uplifting 4.4 families of 4Ps from poverty and desperate need? They must now beg for AKAP. Instead of a comprehensive national flood control system in the world's most vulnerable country to climate change, we are victim yet again to those VIPs. Our desperation knows no measure. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM tulad ng nangyari sa Magna Carta ng seafarers, ang anti-agricultural smuggling at iba't iba pang mga panukala. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Kahiya-hiya ito. Sa aking mga kapwang mambabatas, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpapaliban ng Pangulo ng pagpirma ay hindi lamang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabatas na itama ang maling gawain. Ito rin ay pagkakataon para sa administrasyon na iwasto ang mga kaalyado at bigyan ng limitasyon ng mga gampanin ng sang-ayon sa batas.
Mahal kong mga senador, may pagkakataon pa tayong ibalik di lamang ang pondo sa wastong proyekto, kundi ibalik rin ang yinurakan dignidad at dangal ng bawat Pilipino. Maari pa natin talikdan ang ambisyon at bumalik sa linya ng serbisyo ng walang halong pamumulitika. Opo, eleksyon na sa susunod na taon, tatakbo ako. Ngunit kung magpapadalos-dalos tayo rito, ang epekto ay pangmatagalang panahon. Alam ko po, ilang araw na lamang Pasko na. Ngunit hindi pa rin natin pinapahupa ang usapin dahil ang mga sikmura ng mga nangangailangan ay hindi naman nagbabakasyon. Ang mga kapuspalod ay walang selebrasyon. Gawin natin ang tama, ibigay ang nararapat sa karapat-dapat. Hindi ito aginaldo ngayong Pasko dahil yun naman ay para talaga sa kanila. Ang pagtulong ng walang masamang motibo ay regalo natin sa ating kapwa Pilipino. At ang paggawa ng tama ay ang pinakamagandang regalo natin sa ating sarili. Maligayang Pasko po sa ating lahat.